Stop right there. Opo. Ito yun eh. Ito yun. Dapat hindi mo muna pinayagan yung increase. Hinold mo muna hanggat hindi nasosolve yung mga problema at hand. Opo, Ba't mo pinayagan? For- Insiste eh. Wala namang problema kung mag-increase kayo. Increase din yung quality of service. Kaso, palpak eh. Hindi maganda ang serbisyo. Kulang-kulang. Mr. May Chair, stand ako. yun po kasing mga toll rates natin actually, ang nangyari po dyan nung mga panahon ni President Aquino, hindi po pinayagan mag-increase. Unfortunately, naipon po yung mga petition sa Toll Regulatory Board. So, ang inabutan ko pong Okay, petition please identify yourself. You are? I'm Attorney Alvin Carullo po, ng Executive Attorney Director Alvin ng Carullo, Opo. Executive Director ng Toll Regulatory Opo. Board. Okay, continue please, sir. Ang inabutan ko pong petition ay yung 2018 and 2020 petition ng NLEX po, kung yun po ang inaano ni Senator Gatchalian. Ang board po inaprubahan yung petition dahil unang-una po meron po tayong tinatawag na kontrata, yung Supplemental Toll Operation Agreement. Tapos may nakalagay po doon na ang ating concessionaire entitled days for every 2 years, periodic adjustment for every 2 years. Ang ginawa po ng board dahil magiging malaki po yung impact dahil may inflation po tayo, ang ginawa po nila, kinonsolidate po yung mga petition tapos in-implement siya by tranches. So kung matatanda yung sinasabing June, first tranche po yun. Hinati po siya sa dalawa para mas open yung impact. So ibig sabihin meron pang asahan yung mga motorista? May pangalawa po. Ng pangalawa pa? Opo. Opo. Muna, stop right there. Opo. Ito yun eh. Ito yung siste eh. Wala namang problema kung mag-increase kayo. Increase din yung quality of service. Kaso, palpak eh. Hindi maganda ang serbisyo. Kulang-kulang. Binanggit na nga ni Senator Win. Nandiyan yung palpak na RFID. Nandiyan yung traffic. Kaya nga, sabi kanina, mas pinili ng maraming motorista na gamitin yung mga toll plaza, skyways especially, para mapabilis yung kanilang biyahe. Ano yan? Na-stuck sila sa traffic dahil hindi umaandar yung RFID. Diba? Nagkakabaha-baha. So, sana, bago nyo payagan yung petition na pag-increase, it has to be justified. O sige, mag-increase kayo, nasa kontrata. Pero bakit may mga problemang ganito? Ayusin nyo muna yan bago namin kayo payagan mag-increase. You have the power to do that. Am I right? Exactly. So meron na po tayong So dapat hindi mo muna pinayagan yung increase. Hinold mo muna hanggat hindi nasosolve yung mga problemang at hand. Opo. Ba't mo pinayagan? For information po ng ating mga senador, ang Toll Regulatory Board is a collegial body po. Mayroon po tayong representante from DOF, DPWH, tapos meron po tayong representante, secretary po ng DPWH, DOTR. I know that. Okay, I'm aware of that. Opo. DPWH, NEDA, DOF, okay, Opo. bilang members. But you can always tell them na mga pare ko, wag muna siguro natin payagan tumaas to. Kailangan i-presenta mo natin sa kanila yung mga problema bago natin i-go. At syempre, itong kasamahan mo, papayag naman dahil mahihaya naman sila kung susupalpalin kanila. Taong bayan ang babalik sa kanila. Tama? Sometimes we need common sense. Ano po? Opo, tama po yun. Actually po, yung as a regulator po, yung TRB Secretariat po, tungkol po dyan sa binabanggit ni Senator Gatchalian, kung ano yung ginagawa ng regulator, ang TRB naman po ay may mga programa na ina-address po yung mga problemang yan. Kagaya po nung gusto nga namin ma-implement kaagad yung contactless, mali po yung addendum at mag-implement tayo ng contactless. Okay. So, na contactless, wala na po tayong cash toll plaza. Kasi po, ang isa pong nakikita nating dahilan kaya nagkaka-traffic sa ating mga toll plaza, yung iba po nagbabayad ng cash. Tapos dahil sa haba po ng cash lane, dahil mabagal po yung kaya may RFID, di ba? At saka dapat wala na rin yung barrier. Meron din po tayong programa yan na yung barrierless program na ating po minimiti para tayo ay makasabay sa world-class facilities, toll facilities sa ibang bansa. Okay, sir, napapalit tayo. Hindi mo nasasagot diretso yung aking katanungan na bago sana kayong pumayag na ipatupad yung increase sa kontrata, di ba? Pwede nyo naman ipahold yun, kausapin yung mga kasamahan nyo sa DOTR, sa DPWH, DOF, at sabihin nyo na kailangan ayusin muna yung serbisyo bago nyo i-go lahat yung pag-increase. Ngayon, kailan ulit yung susunod na increase? Ka-increase na ng June, tama? Magkano na? Listahan tayo dito. NLEX Open System, Class 1, 5 pesos. Class 2, 14 pesos. Class 3, 17 pesos. NLEX end-to-end, Class 1, 27 pesos. Class 2, 68 pesos. Class 3, 81 pesos. Now, kailan ang Mr. Chair, ngayong taon po susunod ang second tranche. Kailan po? Most probably po, actually late na po dapat po kung June in-implement, dapat June
2024 meron uli pero na-late po sila ng So apply. kailan ho yung balak nyo mag-increase ulit? Most probably po this August po Wag baka muna. Wag muna. Wala muna increase. I'm serious. Look at my eyes. Opo. I'm very dead serious. Wala muna increase. Ipapaabot ko po sa ating Yes, of course. Yung paplag ng mga taga-DOTR, ng mga taga-DPWH, DOF at NEDA, sabihin mo sa amin, mayaya pangit ng serbisyo tapos mag-i-increase. Kawawa naman yung taong bayan, yung mga motorista. So wala muna increase, ano? Unless pag nakita namin na maayos na yung serbisyo, wala na mga reklamo, increase kayo. Hindi nakakaya, tama? Opo. Kasi kung samot-saring problema nandyan, ang dami kayo, ang kapal naman mukha nun. Kung sino man yung pumayag na magkaroon ng increase. Tama, sir? Opo. I'm very clear. Ipaparating ko po sa mga miyembro ng board po. Makakaasa po kayo. Okay. So, yung RFID, ayusin na natin. Although I've spoken to some people ng Metro Pacific Tollways, they explained to us ano yung kanilang mga plano tungkol dyan. We have the members from the Metro Pacific Tollways Corporation. And that's Mr. Rogelio Singson. Sir Rogelio, ano pong katungkulan nyo sa Metro Pacific? I'm Rogelio Singson, President of Metro Pacific Tollways, Your Honor. So ano po yung kinukover ng Metro Pacific Tollways? NLEX, ECITEX, at saka yung NLEX connector, that's on the north side. Dito sa south, we have Calax and the Cavitex. Okay. So anong plano niyo po doon sa problema tungkol sa RFID at tungkol doon sa suggestion na marami, sana maging barrierless na. Sabihin hindi na kailang barrier, babasahin yung RFID, tuloy-tuloy yung mga sasakyan, smooth sailing. Thank you very much for this opportunity. Win Gatchalian. Thank you, Senator. Admittedly, yung mga first generation na in-implement noong i-open yung mga RFIDs or ETCs, no, yung Electronic Toll Collection System, yung mga first generation talagang medyo sumablay. They started, I understand, of course, I'm relatively new, less than almost a year joining the group. Yung mga transponders na binibili nung dati, that's gone. No? They have been replaced by RFID stickers and the readers. No? So the issue here is kung yung sticker gastado na o nailagay sa maling lugar, hindi mababasa yan. No? That's why nagmamanual. And that's why the program, as far as we're concerned, is massive replacement. Nakikita naman Saan po dapat ang nakalagay yung ideally RFID sticker? just behind the rear mirror. No? Pero yung iba ayaw pabutas yung kanilang sun shields and so on. So usually linalagay nila sa front headlight. Saan ba binibili yung RFID stickers? Hindi ho binibili yun. We give it for free and then they can Pero saan galing po yun? Sino nag-manufacture po nun? Made in? France? US. We have the same US. readers and stickers between us and Sandvik. Anong dahilan ulit, sir? Mr. Singson, bakit hindi ni-read ng maayos? Pag mali yung pwesto o kaya nagalaw ng niwi, mahirapan ng basahin yun. And that's why, Senator, we have a backup. No? Ang backup dyan is RFID sticker or the plate number. No? So, hindi mo makuha yung sticker, alam mo kung sino dumaan in terms of plate numbers. But this requires also a clean up in terms of data for plates. No? But moving ahead, we are already in the implementation of what we call barrierless. Ito na yung sinasabi Tatanong ko lang natin. quick question po, Mr. Singson. Bakit sa ibang bansa hindi po nangyari yung mga problema nangyari sa atin? In fact, wala pa nga silang mga barrier. Tulad ba sa San Francisco, pag siguro nakapunta ka na sa Bay Bridge, daan ka, walang tao nagmamando doon, walang barrier, diretso-diretso. That's the standard now, na wala ng barriers, meron lang mga sensors, cameras, and so on. And Right. admittedly, yung sistemang kasama dyan. You have the roadside equipment, you have the backroom operations, and the commercial operations. So, ito yung kailangang ayusin. Hindi ho pwedeng gawin overnight. No? Okay. So, but as I mentioned, we are in the process of moving towards multi-free flow. Yung talagang kahit 165 kilometers siya, mababasa, overspeeding nga lang huhulit sa'yo. No? So, that's the standard now. And technically, para lang ang sistema niyan, I keep telling our people, para na lang ATM yan. Ang tagal-tagal na ng technology ng ATM. Pag nag-tap ka, bawas ka agad sa account mo, dapat ganun na rin kabilis yan. No? Which means, the standard is for 5 seconds, updated yung data mo. Kung may load ka o wala. Now, for us to be able to do that, we need enforcement, which I think I mentioned to you. We need the help of government. Ano ba ang violation? Sana wag abusuhin. No? Walang violation kang ma-enforce other than speeding. So, ibig sabihin, halimbawa, yung mga pag-barrierless na tayo, diretso-diretso mga sakyan, alam nila, walang barrier, Walang makakalibre sila.
at the end, merong huli sa kanila. Then we need the cooperation of the LTO. You need an RFID to enter, you need a load to enter, and kung pumasok ka, anong violation mo? No? Kung wala kang RFID. Eh, meron naman tayong ganun ngayon eh. Kaya lang, hindi ko alam kung na-enforce pa yan. Walang Siguro later on, nandito ba yung taga-LTO? Meron ba taga-LTO? Okay, nandito. Later, we'll talk to you about that. So, kailan po yung target date ninyo, Mr. Singson, na mawawala na yung problema sa RFID at may expiry date ba yung RFID? usually ang useful life niyan, I understand 2-3 years lang eh. So you need to replace. And that's Okay. why we have massive replacement. Libre naman, they just have Okay. to call us, they have to So, go to the so kiosk. when will the time comes na hindi na tayo magkakaproblema sa RFID, na hindi na ma-stop sa barrier itong mga motorista natin, mag-aantay ng ilang minuto dahil nga nasira yung reader ng RFID? Ang data namin is as much as 10% are delayed. 10% of the volume of vehicles coming in, either defective Ang ibig sticker, sabihin, sir, or kailan mangyari yun, yung panahon na yun na hindi na magkakaproblema sa RFID reading? we are going through a massive replacement of stickers right now. So kailan po yung target date ninyo? As soon as we get the full cooperation na may enforcement na, palagi ko susunod eh.